So, okay. So, una, God's love is forgiving. So, in Luke 15, verse 7, sabi po dyan, well, in the same way, heaven will be happier over one lost sinner who returns to God than over 99 others who haven't strayed away. Yan. So, ito yung story ng ano no ng yung lost sheep, 'di ba? Nawala yung isa, no? Hinanap ng shepherd yung nawawalang tupa. So sabi sa passage is heaven will be happier over one lost sinner over 99 na hindi nawala. So sa ibang version kasi ang ginamit ko dito is the LB version or the Living Bible version. Sa ibang version ang sabi doon, heaven rejoice over one sinner who repent over done over 99 others na hindi, 'di ba? Hindi nawala. Okay? So tayo naman mga mentors, kung titignan natin, maintindihan natin na si God nagfo-forgive ng sinners sa mga taong lumalapit sa kanya, humingi talaga ng forgiveness, 'di ba? Pero itong God natin ay kakaiba, 'di ba? But a God who tenderly searches for a sinners and then joyfully forgives them must possess an extraordinary love. Amen ba mga mens? 'Di ba? Katulad kahapon, 'di ba? Ang story ni Hagar. Story ni Hagar, 'di ba? Hindi naman siya ano siya, hindi siya ang iba yung Diyos niya kasi ano siya Egyptian, 'di ba? Egyptian slave siya ni Abraham. Tapos nag-ano siya, umalis doon sa ano niya kasi minamaltrato nga siya ng kanyang master, no, si Sarai or si Sarah, 'di ba? Pero hindi naman niya hinanap si God. Si God ang nakakita sa kanya. So ganoon yung ating Panginoong Diyos. Hinahanap niya talaga yung mga lost, 'di ba? Sa isang passage nga sabi, ang ang walang sakit ay hindi kailangan ng doktor kundi yung may mga sakit, 'di ba? So ito yung hinahanap ni Lord. So this is the kind of love that prompted Jesus to come to earth to search for lost people and save them, 'di ba? This kind of extraordinary love that God has for you. Yun ang love na meron yung ating Diyos. Yung tipong kailangan niya pang, 'di ba? Iwan yung heaven at bumaba sa earth para to save. Pwede naman siyang ano 'di ba? Pwede naman siya magpadala ng angel. O ikaw na lang doon mag-sacrifice. Ikaw na lang maghanap doon. Pwede niya namang utusan yung mga angel niya. Tsaka this is personal kasi personal to kasi pwede niya ipadala, 'di ba? Tsaka imagine mga mens, ang ating Diyos ay all-seeing, lahat nakikita niya, 'di ba? Pero personal to mga mens kasi talagang siya mismo ang pumunta, 'di ba? Pwede niya nang pupunan sa angel niya o ikaw na lang doon maghanap. Pero siya talaga mismo yung naghanap sa atin, 'di ba? So napaka-extraordinary na love 'yon. So, mga mentors, if you feel far from God, don't despair. 'Di ba? Yung nabanggit ko kanina, yung feeling mo, yung prayer mo hindi man lang nakalampas ng bubong, 'di ba? So, uh, I would like to remind you mentors na He is searching for you, 'di ba? Na feeling mo parang walang nangyayari, feeling mo lost ka na, feeling mo dahil nakagawa ka ng kasalanan, tatakwil ka na ni Lord, hindi, 'di ba? He is searching for you. Okay? So, next po is yan. God's love is beyond measure. In Romans 8:38 to 39, for I am convinced that neither death nor life,
neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Di ba? So meaning to say, no, hindi mo siya ma-fathom, hindi mo siya masukat, mga sobra-sobra, hindi mo siya ano talaga, ma-measure, di ba? Sabi niya no, neither height nor depth nor any powers, di ba? So these words were written to a church that would soon undergo terrible persecution. Yun, yung mga early Christians, grabe yung ano doon, persecution nung una. Di ba? Talagang pinapakain sa leon ng buhay, di ba? Yung talagang yung niluluto pa sa mantika, di ba? Talagang hinati yung katawan sa gitna. Grabe, no? Ngayon, yung persecution, masabihan ka lang na, ano, di ba? Hindi maganda dahil sa pagiging Christian mo, di ba? Nagre-react na. Noon, matindi. So, alam nyo ba mga mentors na kung saan nag-originate yung sign of the cross? Kasi yung mga early Christians, 'di ba? Kasi 'di ba, pagka nakasalubong mo yung ano, yung mga Roman soldiers, halimbawa, nakasalubong mo tapos sabi na, Hail Caesar. Dapat maganon ka rin, Hail Caesar, 'di ba? So meaning to say, parang si Caesar lang yung Lord mo. Si Caesar lang yung parang God mo, parang ganun. Ngayon, pag nakasalubong ng Christian yan, tapos ng mga early Christians, tapos hindi nag-Hail Caesar, ayari na. So, ang kanilang, isa din sa para maitago nila yung pagiging Christian nila, pagiging believer nila kay Lord, is yung sign of the cross. Pag nag-sign of the cross, meaning to say, Christian to. Yun, isa yan sa sinyales. Okay? So, in just a few years, Paul's hypothetical situation would turn into painful realities. This passage reaffirms God's profound love for His people. Diba? Mm, Profound, meaning to say, yun nga, sabi, no, hindi ma-fathom, hindi masukat. Diba? Kasi napa-clear sa verse na ito, sinasabi, neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation. Wala talaga makapag-separate. Di ba? So, no matter what happens to us, no matter where we are, we can never be lost to His love. Di ba? Pag natatandaan mo tong verse na to, kaya mentors, tandaan nyo to, i-memorize nyo to, no? Romans 8:38 to 39. Kasi isa to sa pinaka parang ano din, comforting na words, di ba? So suffering should not drive us away from God. It should help us to identify with Him farther and allow His love to reach us, heal us. Yan. So despite of our suffering, di ba? Hindi dapat tayo lumalayo kay Lord. Mas lalo tayong lumapit kay Lord. Okay? So, suffering. Ayan, meron lang ako naalala, no? Kasi yung isang post ni Men's Jen, no? Pag ano daw, pag tayo ay nag-asawa, mayroon maka-experience na tayo ng tatlong ring, 'di ba? Una ano 'yon? Engagement ring, di ba? Tapos pangalawa, wedding ring, 'di ba? Ano yung pangatlo mga Men's? Hindi ko alam yung pangatlo. Walaan yung mga Men's. Okay? Suffering. Pangatlo daw is ayan, suffering. Ayan. Sabi ko, gutom yata ako kasi na-type ko supper eh. Hapunan eh. Di ba? Suffering. Ayan, sabi ni Mentor Christy. Ayan. Okay? So, God's love is beyond measure. So, ano pa? Next?
God's love is eternal. Kung kanina may ano siya, may sukat, may ano may immeasurable, kumbaga may tabadan sa science. Ayan, sino itong matalino sa science? Yung may, ano ba yan? Yung may, ah, hindi ko makakuha ang tamang term. Yun na yun. Ito naman, God's love is eternal. Meaning to say, meron siyang, ah, walang eternal, meaning to say, walang hanggan, di ba? Kasi may pinag-uusapan dito yung time, eh. Neither the present nor future. 'Di ba? Kaya in-underline ko neither death nor life. So pag death kasi 'di ba, pag namatay ang tao, 'di ba? Iba wala na, 'di ba? Sabi niisip na iba, 'yun na 'yun. Wala na, 'di ba? Pero sa atin, no, we believe that meron pang afterlife, yung eternal, 'di ba? Eternal life. So God's love is eternal. Okay? So these verses contain one of the most comforting promises in all scripture. Kasi sinabi sa verse na to na nor anything else in all creation, nothing will be able to separate us from the love of God. Wala, kahit ano. Kahit demons man or angels, wala talaga. Diba? Kaya napaka comforting promise siya, di ba? So believers have always had to face hardship in many forms. So hindi sino dito ang hindi nakaka-face ng hardship? Ayan. Grabe, no? So, even Jesus, di ba? Son of God, pero nakaka-face ng hardships. Persecution, illness, imprisonment, even death. Di ba? Laging meron yan. Pag natapos ng ito, meron na naman ganyan. Di ba? Walang katapusan. So, kaya nga sa ano sa pag merong namaalam sa family natin, 'di ba? Sabi, rest in peace, 'di ba? No more pain. Yan 'yun, wala nang hardship, 'di ba? Kasi wala na eh. 'Di ba? And this could cause them to fear that they have been abandoned by Christ. So, yung mga early Christians, no, nakaka-face ng mga kahit ang present, no, tayo ngayon, 'di ba? 'Di ba? Iniisip natin, no, tatakot tayo baka wala na, iniwan tayo ni Lord, hindi na tayo pinapansin ni Lord, di ba? Si God naman ay andyan lagi, no? Nag-aantay lang sa atin. Halimbawa, nadapa ka, bangon ka lang and go on, di ba? Nagkamali ka, humingi ka ng tawad at bumalik kay Lord, di ba? Mag-repent ka, di ba? So, yun ang kuha ng mga Christian, no? But Paul exclaims that it is impossible to be separated from Christ. Kaya dito niya sinulat niya talaga itong ano kasi ito epistle eh. Kumbaga letters ni Paul sa sa mga taga Romans. So, sabi pa dito, his death for us is proof of his unconquerable love. Okay? So may isang verse hindi ko lang nailagay dito, yung sabi doon kasi late ko naalala. Yung may verse doon na sa New Testament, ang sabi doon ay walang hihigit pa sa love ng isang kaibigan na siya ay ah, ialay yung kanyang buhay, 'di ba? Mamatay para sa kanyang kaibigan, 'di ba? And that verse is then described din si Lord, 'di ba? Laid down niya yung life niya, no, inoffer niya yung sarili niya, 'di ba, to be a payment for our sins. Okay, so nothing can stop Christ's constant presence with us. So nothing, in fact, ano siya, no, nasa puso talaga natin. God tell us how great His love is so that we will be feel totally secure in Him. So yun ang gustong ipahiwatig or ipakita sa atin ng Lord na lubos-lubos yung kanyang pagmamahal sa atin, 'di ba? Lavish, lavish, 'di ba? So if we believe this overwhelming assurance, we will not be afraid. Ayan. Pag tayo naniniwala sa ganito, no? Na sobra-sobrang love tayo ni Lord no matter what, 'di ba?
yung ano nga, 'di ba, sa ating mga sino itong mga parents, 'di ba? Yung mga parents, 'di ba, yung may mga ah, ayan, sabi ni Mentor Bell, so unconditional love, Mentor Elizabeth, infinite, 'di ba? So sa mga parents dito, may mga anak na pasaway, 'di ba? Yung mga anak natin maliliit pa, mga pasaway, kahit yung malaki na pasaway pa din. 'Di ba? Pero nagbago ba yung love natin sa kanila? Hindi, 'di ba? So ganun yung meron love si God sa atin. 'Di ba? Immeasurable, eternal. Walang separate. Okay? So ano pa? How the Bible describes God's love? God's love is sacrificial. O ito, ah familiar and famous verse to, no? Kahit sino man siguro memorize to. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, John 3:16. So, the entire gospel comes to a focus in this verse. Dito talaga naka-focus yung gospel. God's love is not static or self-centered. It reaches out and draws others in. Here, God sets the pattern of true love, the basis for all love relationships. Okay, ito yung basis ng all relationship. When you love someone dearly, you are willing to pay dearly for that person's responsive love. Agree? Amen ba mga mens? Diba? Pag mahal mo yung isang tao, no? Family mo o relatives o mama, papa mo, anak mo, or asawa mo, or girlfriend, boyfriend mo, naniligawan mo, di ba? So you're willing to pay, di ba? Gagawin mo ang lahat para lang, ah, di ba? Maipakita ang iyong pagmamahal, di ba? Regardless of who kung sino man siya, di ba? Di ba may kantang maging mahal ano? Mamahalin kita maging sino ka man, di ba? Grabe oh. So, yun po mga men. And God paid dearly with the life of His Son, the highest price He could pay, di ba? So si Jesus accepted our punishment, paid the price for our sins, and then offered us a new life that He had bought for us. Diba? So, talagang binigay ni God yung buhay niya para sa kabayaran ng ating kasalanan. Then, binigay niya ito ng buhay na dapat na hindi naman natin ano, hindi naman natin deserve, 'di ba? So I remember one of story, I think na share na to dito sa ating mga nakaraang mga dibo, no, yung story about yung movie ba yon, yung isang tatay na nag-ooperate ng parang tulay ba yon, ba? Pag dumaan yung barko, iangat yung tulay, pagka ano naman, pagka lumagpas, 'di ba? Ibabalik niya para dadaan naman yung tren, 'di ba? So, nangyari lang na during that time, may trabaho siya, 'di ba? Andun yung anak niya naglalaro din doon sa tulay na 'yon, sa ilalim, 'di ba? Kung familiar kayo sa story, 'di ba, mga mens? So, may dumaan na barko. Ngayon, oras para ibalik niya kasi may dadaan na tren kasi pagka hindi niya ibababa ulit yung bridge, madidisgrasya, maraming mamamatay. And wala talaga sang choice mga mens, 'di ba? Saan doon yung anak niyan? Malayo naman yung control kasi, 'di ba? So walang sang choice kundi ibaba yung tulay kahit na andun yung anak niya. Kahit alam niyang ikamamatay ng kanyang anak, 'di ba? Para lang ma-save yung maraming buhay, 'di ba? Sa-sacrifice niya yung anak niya. So ano pa tayo, tawag nito. Maisip pa natin na
Kung tayo lang siguro, no? Okay, pwede naman na ano na mag-asawa ulit, no, mag-anak ulit, 'di ba? Ikaw mentors kung ikaw halimbawa lang makaedad mo si Abraham na, no, mga 99 na, o 'di ba? Maabot naman ng 99 tapos ang anak mo iisa lang, 'di ba? Willing ka bang i-sacrifice kahit alam mo na hindi ka na magkakanak ulit, 'di ba? Hindi ka na makakapag-asawa ulit, 'di ba? Sa kanya sinacrifice niya, 'di ba? So ganun ka ka ano, katindi, kalalim yung love ni God sa atin. Ayan. So when we share the gospel with others, our love must be like Jesus. Diba? Pag nag-share tayo with love, we must be willing to give up our own comfort and security so that others might join us in receiving God's love. Yan. So, may kasama yan, sacrifice. Di ba? Yung comfort mo, yung security mo. No? Speaking of security, no? May mga Christian or mga evangelical, halimbawa, evangelical pastor, di ba? Pagka missionary, ayan, sa ibang bansa, halimbawa, mga, ayan, mga kapatid nating Muslim, di ba? Nire-reach out. So, pwedeng ika-endanger ng life nila kasi pag nalaman na share ka, no, may mga ganun di ba? Agree? So, andun yun, may ano talaga, may siyempre nakakatakot, di ba? Andun at risk yung life mo, di ba? Pero kailangan natin i-share. Remember mga mentors, yung mga disciples, no? Nung nag-share sila, madali lang naman na maligtas sila sa mga persecution or uh, death. Ang gagawin lang nila is i-renounce or wag nang mag-share, 'di ba? Kaya ano lang nila sabihin na hindi totoo 'yan, 'di ba? I-deny nila na yung na meron si Jesus na nabuhay, 'di ba? Pero hindi nila ginawa. Share pa rin sila. Kahit alam nilang i-persecute sila, alam nilang papatayin sila, 'di ba? Alam niyo yung mga kinamatay ng mga apostles, iba-iba merong 'di ba? Pinako sa krus na baliktad, merong binalatan, merong pinirito sa mantika, merong hinati, pinakain sa leon, merong nilason, no? Pwede naman sa hindi totoo yan, o di safe na sila, di ba? Hindi sila papatayin. Pero talagang share nila kasi sila yung first hand na witness, di ba? Kitang-kita ng mata nila at na-experience talaga nila yung mga miracles ni Lord, di ba? And all, di ba? So ganun katindi, no? Again, for God's love is sacrificial. Yan. So matapit na tayo matapos. Last point, no? Ito po. So God's love is inexhaustible, di ba? Meron ba dito mga mens na yung parang ah, mahal na mahal mo yung isang tao, pero dumating sa point na parang napapagod ka na, di ba? So sabi sa Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Di ba? His love endures forever. Hindi nawawala, hindi napapagod. So lalo na, di ba, tinuturoan tayo, kinumantay ni Lord na love for I have loved you. So, mean to say, kahit na yung mga hindi ka mahal-mahal, mahalin mo talaga yun. Di ba? Kahit yung tipong parang, yung tao ngayon, parang pinadala ni Satanas na sobrang, di ba? Sobrang pasaway, sobrang nagbibigay ng, di ba? Ayan. So, kasi tayo din, di ba? Tayo din eh. Minsan din tayong naging pasaway, sobrang rebellious, di ba? Pero lubos-lubos yung love ni God sa atin. So, on the same din ang gagawin natin sa iba, no? Mahalin natin. Kahit nga yung enemy natin, mahalin natin eh, di ba?
Sa Bible, ang Bible nagsabi na love your enemies. Oh, di ba? So, itong verse na to, itong His love endures forever, repeated throughout this psalm, yung phrase na His love endures forever. This psalm may have been responsive reading with the congregation saying these words in unison after each sentence, no? Pero kumbaga, meaning to say kasi pagka mentors, pag sa Bible merong paulit-ulit na sinasabi, 'di ba? Merong meaning to say merong hina-highlight, merong ini-emphasize. So pag nabasa mo siya ng paulit-ulit, meaning to say ah ano siya, importante. Ganun kataas yung importance niya. The repetition made this important lesson sink in, 'di ba? Pag tayo nagti-training sa IAM, 'di ba? Nag-training ka ng IDBP, nanood ka. 'Di ba? Hindi mo agad lahat, ma-absorb lahat. Kailangan mo pa siyang ulitin ng 10 times, 20 times, 100 times bago mo mag-sink in. Okay, ganito pala. Okay. O, 'di ba? So kailangan inuulit-ulit. Okay? So si God, no, God's love is inexhaustible, paulit-ulit, hindi napapagod. Okay? So God's love includes aspect of love, kindness, mercy, and faithfulness. Diba? Andun yung kindness, diba? Mercy, diba? Kahit na parang hindi deserve, no? Mercy pa din. Diba? Faithfulness, we never have to worry that God will run out of love because it flows from well that will never run dry. Okay? So, hindi na uubusan ng love si Lord. So, ang prayer lang natin is, no, kahit si ganyan si Lord, no, hindi napapagod na magmahal sa atin, naway mag-respond tayo in return sa Kanya, di ba? Sumunod tayo sa Kanya, mag-obey tayo sa Kanya, kasi darating ang time, di ba, yung sa end times, yung sa judgment day, di ba, mamaya, di ba, pag nag-rapture na, maiwan tayo. Di ba? Gusto niyo bang maiwan mga mens? Di ba? So, minahal tayo ni Lord, kailangan mahalin din natin siya pabalik and yung mga taong nasa paligid natin. So, yun lang and recap lang natin, no? How the Bible describes God's love. No, God's love is forgiving. God's love is beyond measure. God's love is eternal. God's love is sacrificial and God's love is inexhaustible. Okay? So, uh, before tayo let's pray muna, no? Pag-pray ko po bawat isa sa atin. Heavenly Father, Lord, thank you so much po, Lord, sa message mo, Lord. Thank you, Lord, sa this great reminder about God's love, Lord God, na yung love mo ay forgiving, beyond measure, eternal, sacrificial, at hindi napapagod. Inexhaustible, Lord God. Your love endures forever. Lord, forgive us of our sins, Lord God, na nakumit, Lord God, sa pagiging rebellious namin. And Lord, patuloy nyo kaming baguhin po, Lord. Lord, salamat po sa inyong love na ah, unconditional. Naway po, Lord, itong mga salita mo ngayong umaga ay mag-sink in sa heart and mind ng bawat isa sa amin, Lord God. Thank you po, Lord. We are blessed, Lord God, with this kind of love, Lord God. We love because you first love us. Thank you, Lord God. And nawa itong love na to ay ah, mai maipasa din sa iba at ang gospel na to mai-share din sa ibang tao. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. All right. Amen. 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 Thank you Thank po, you, Amen. Mentor Mentor. Thank you, Raymar. Mentor Raymar. Raymar. Mentor Thank you po, Mentor Raymar. Angkol. Amen. Thank you, Mentor Raymar. Mga mens. Ayan, sino po ang na-bless, mga mens? Ayan. Anything to share, comment, okay? May gustong i-share na bless, di ba?
may revelation or insight. Yan. And let me see kung may nag-raise hand po. Ayan, wala po bang mag-share? Ayan, si Mentor Anita. Ayan, nag-raise hand. Go ahead po, Mens. Yes, Mens. Sorry. Off-cam lang po, Mens. Hindi po, Mens. Yan. Amazing morning sa lahat. Grabe, no? Pagdating talaga sa love, wala talaga makakapantay sa love ni Lord, no? Walang makakagawa noon, kahit sino pa, kahit yung may mapera pa or what, talagang walang makakagawa kundi si Lord. Kaya, minsan, no, nakakaya, paulit-ulit yung John 3:16, no? Na ipinagkalob niya yung kaisa-isa niyang anak. Walang makakagawa noon. Yung sabi kanina ni Minto Raymore na yung isacrifice ng ama, yan dahil yung anak niya nandun sa tulay, no? Kaysa ipagpalit niya yung marami. Minsan tayo ganun eh, pero sa pansarili nating kapakanan, hindi po natin ma-sacrifice yung pagdating na sa mga mahal natin sa buhay kasi sila yung the best talaga. Kaya nga sinabi ni Lord, yung first ministry daw talaga is family. So, wala talagang tawag dito, ano nga yan, Mens? Makakatalo ng love ng God sa lahat ng mga nilalang niya kasi parang may kanya-kanyang level yun eh, yung love, 'di ba? Kaya nga pero si Lord, yung the best love niya is tayo. Tayo yung pinili niya kaya nakakahiya man minsan sabihin na ah, bigyan naman natin siya ng pahalaga din. Minsan, 'di ba, kahit sa mag-asawa, 'di ba, kapag sa umpisa, nandoon yung mundo niyo, nandoon nakatutok sa isa't isa niyo, pero katagalan meron ng kahati, no? Mayroong kahating anak, trabaho. Pero si Lord, hindi. Wala. Kung sino yung first love niya, siya yun. Walang makagawa yun. Kaya ah ah hindi natin kaya i-share natin yung kanyang love talaga para ipakilala natin sa hindi pa nakakilala sa kanya na kung gaano siya talaga kamahal kasi minsan pinapalit natin yung love ng God sa ibang mga bagay eh, lalo na sa mga material, no? Kaya ayan, kaya purihin ng Panginoon dahil meron tayong ganitong mga gawain, dahil tinuturuan tayo, ini-expose sa atin kung gaano tayo kalab ni Lord, kung gaano niya tayo minahal, na talagang wala nga talaga mas makakagawa nun, mga mentors, na isa-sakripisyo yung kaisa-isa mong anak, matanda ka na, para magkaroon, no, yung sabi nga, no, kaisa-isa mong anak, yun lang yung, walang magbibigay nun, kundi si Lord lamang, kaya para ano pa, para natin ipagpalit o wag natin bigyan ng halaga yung kanyang love. Kaya ayun, patuloy lang po tayo na makinig sa kanyang mga salita, magbasa ng Bible para mas makikilala pa natin kung gaano tayo kahalaga sa kanya. No, hindi natin pahalagan si Lord kundi siya yung nagpahalaga sa atin. Siya yung nagbigay sa atin ng the best na pagmamahal. Yun nga sinabi nila na now and forever, yung ngayon at bukas at magpakailanman, yung kanyang pagmamahal. Kumbaga walang kapantay, kaya nakakalungkot lang. Dahil minsan pinagpapalit lang talaga natin siya sa iba na pagmamahal. Yun nga yung sinabi mo kanina doon sa 5 points mo na ano yun, basahin ko nga ulit. Yung God's love is forgiving. Forgiving. Grabe, no? God's love is beyond measure. Walang measure, Eternal. walang kasing sukat. Yung walang kasukatan. Kumbaga, walang kapareho. God's love is eternal. God's love is sacrificial. Grabe, no? God's love is exhaustible. Wala pong makakagawa niyan. Ayan, mentor. Sorry. Kahit na matagal tayo sa Maynila, Ilongga, Mangyapon. Ayan. Kaya, mga mentors,
patuloy lang po tayo na talagang kilikin o bigyan pansin ang love ni Lord. Kasi talagang wala po tayong magagawa sa lahat ng mga gagawin natin sa mundo. Kaya tayo nilikha dito dahil sa meron tayong purpose. Number one yung love sa bawat isa. Yun lang, Mentor Raymar. Thank you very much. God bless everyone. Thank you, Mentor Anita. Ayan. So, may gusto po bang umabol pa, mag-share before tayo mag picture-picture? Ayan. Sige po, Mens, kung ayan. Kung wala na pong mag-share, no? Basahin ko lang itong mga nasa chat box. Okay. Sabi ni Mentor Christy, ayan, labis-labis ang pagmamahal ni Lord. Ayan, sabi ni Mentor Bells, let all that you do be done in love. Sabi ni Mentor Ann, we did not choose Him. He chose us first. Sabi ni Mentor Rod, infinite. God loves us all. Sabi ni Mentor Greg. Okay. So, ayun mga mentors. God bless everyone. And sige po, kung wala na pong mag-share, so open cam na po tayo, no? Mag-take picture na tayo kasi nag-pray naman na tayo kanina. Okay, open cam na po tayo mga mens. Yan, sino pa pong mag-open cam? Habol po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay po mga men, sunshine po tayo. Ayan. Ayan, may mahabol pa, no? Sige po, open cam lang po, no? Ayan, in 3, 2, 1, sunshine. To God be all the glory. Second page. 3, 2, 1. Roar naman mga mens. Roar. Ayan, 3, 2, 1. Next page. 3, 2, 1. Okay, thank you so much mga mens and God bless. Ayan. So tutugtog pa ba si Mentor Alfred? Nandito ba siya? Thank you so much, Mentor Thank you, Raymar. Mentor Raymar. And I think wala na si Thank you, Mentor Mentor. Alfred. No? So, yun lang po mga mens. Thank you so much and Thank God you, bless Mentor everyone. God bless you all. Thank you Have a very good much, weekend. Mentor everyone. Bye po. Raymar. Bless everyone.